Anong mensahe ang kailangang malaman ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong 7 up. Oy! Dalawang 7 pala to. So, pag ganyan, nag-iisa ko na lang. Hindi ko agad na, pansin. Lalim ng iniisip ko. Hindi ko na napansin na nagdoble na pala yung 7. So, yun nga. Pag ganyang nagdodoble, pinag-iisa ko na lang yan. So, kanya-kanyang style. Discard, wag muna mangamba. Hindi porke discard to negative agad. Depende sa mga lalabas na cards para malaman natin kung positive ba o negative to. Kaya hindi siya literally negative agad. Okay? Saka to. Ano ba tong 7 of Pentacles? Ay, 7 of Pentacles. Double 7. Anong meaning yung double 7 na yan? So, pwedeng magdugtong sila. So, ito yung scenario 1, 2, 3. So, pwedeng magdugtong sila or hindi. Tingnan natin kung magdurugtong. Sasabihin ko naman kapag nagdugtong. Pero dito sa card na to. So, card 1, 2, 3. 5 of Wands, the Devil. Well, ang dating sa akin, may importanteng malalaman. Ang Cancer sa period na to, mukhang manggagaling yung mensahe mula sa universe. Okay, hindi ito mula sa ibang tao, kundi sa universe. So, pay attention sa signs. Mga umuulit na numbers, umuulit na term. Basta something na umuulit. Ibig sabihin, may meaning. Like, song. So, ganon. Kasi yung tawag dito, sign na sinasabi ko ay all about warning sign. Red flags. Na pwedeng pag-awayan dito, Malawak kasi itong the devil, Pero, in general, toxic energy to. Yun nga lang, di natin masabi ano ba yung the devil na to. Anong klaseng evilness ba yan? Or bad doings? Bad behavior? Bad activities? Ano yan? Kasi, sasama din dyan yung secrecy, fear, addiction, cheating. Kaya, maganda kung clarify natin. Kasi overindulgence or too much pleasure. So, ano ba yung the devil na yan na pwedeng pag-awayan dito sa 5 of Wands? So, para malaman din natin, ano ba itong tinutukoy ko? Career ba to? Love life? Friendship? Family dispute ba to? Dito na magkakaalaman.
Ano to? Career to? Sa career. Yung subject ay career. Anong kinalaman ng the devil dito? So, yung the devil, kinlarify ng the stars, ano to, lilies, at angkor. Kaya ito. So, ang dating sa akin, maganda naman yung mga card. Ba't siya naging negative? Napaisip din ako. Sumakit ang ulo ko. Teka lang. Ang dating sa akin, may someone na magiging snobbish. Probably someone na ahead sa iba sa inyo. Or boss. So, tatama lang to sa mga Cancer na may trabaho. Ngayon, kung alam niyo sa sarili niyo, wala kayong trabaho, edi baka para to sa someone na malapit sa inyo na may trabaho. Na yun nga, may encounter siya, baka nga na-encounter na para bang malamig yung pakikitungo sa kanya nung kanyang boss or ka-workmate lang, kung di man boss, ahead sa kanya. Ibig sabihin, yung ka-workmate niya mas nauna pumasok sa kanya doon. Mas naunang nagtrabaho sa kanya bago siya nakapasok. Ano ba? Ngayon, ibang case, di ba snobbish yung una kong naisip. Snobbish. Ano siya, masyadong proud siguro sa sarili niya to the point na minamalit niya yung minamalit nitong taong to yung Cancer or yung bida natin kasi nga di ko masabi kung kayo ba to kasi depende sa sitwasyon nyo, kung may trabaho ba kayo wala, o doon na lang sa bida. Tawag dito, proud sa knowledge niya, experience, expertise or position. Maring ganon, may someone na minamaliit yung bida natin. So yung devil dito, so sabihin natin bully or abuse. Ito, di pangalawa na yun. Pangatlo, ano pa bang maisip ko pag pangatlo? Mahirap pakisamahan. May someone na mahirap pakisamahan. Bakit? Masyadong stubborn. O masyadong serious. So again, overall, conflict sa workplace. Kaya nag-away dito. Or kung di man literally away, hindi lang magkasundo or di nagpapansinan, di nila vibe ang isa't isa. Dito sa Five of Wands,
Tapos ito ay the devil. So, yun na nga yung mga bad behavior na sinabi ko kanina na maaring pinaparamdam sa bida natin nung ka-workmate. Ngayon, may damon tayo. Ano ba tong damon? Ito tayo susunod to. Kasi masyadong malaki yung cards. Hindi na yata masyado makita sa screen. Kita naman pero konti yung space maliit yung space. So the moon can clarify ng Knight of Swords. Ito naman problema ko, itong ilaw. So, the moon can clarify ng Knight of Swords at dalawang Knight. So, pag ganyan nga, sabi ko sa inyo, pag uulit yung yung card, nag-isa ko na lang yan. Excuse me. Digay ako nandigay, kakakain ko lang. So, anong meron? Magkarugtong ba ito? Inisip ko nga kung magkarugtong ba sila o hindi. So, ang dating sa akin, parang hindi mapagkakatiwalaan. May ka-close. May ka-close sa workplace yung bida dito. Na hindi natin maaring pagkatiwalaan dahil nga damon to. Ito yung mga tao. Ang dating sa akin na parang backstabber. Hindi alam to nung bida na yung ibang pinagkakatiwalaan niya ay hindi pala mapagkakatiwalaan. Lalo na yung mga tao or ka-workmate na matagal na niyang kakilala or matagal niya ng friend. Yun yung red flag dito sa damon na parang backstabber. Kaya wag masyadong tiwala sa kaibigan sa workplace na matagal na nilang kakilala or kaibigan ka-close. Kasi may iba doon hindi loyal sa bida natin. Ngayon, death card. Ano kaya to? Dito na tayo sa dulo. So, in short, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, may conflict sa workplace sa pagitan ng bida natin at nung ka-workmate niya. So again, na-clarify ko naman kanina yung tatlo, di ba? Yung tatlong card. Kung ano ba yung mga possible cause ng conflict or arguments or misunderstanding. Ngayon, death card na, no? Ay, 9 of Swords. So, ayan na, susunod. Page of Cups.
Ano to, negative talaga. Kahit anong gawin ko. Kasi negative din to. Ito naman neutral. Nubo ka. Ibig sabihin may someone sa paligid na bad energy. So sa case na to, may death card hindi siya positive change kasi change to. Dahil nandito tong Nine of Swords. Teka, may bida na ba tayo? Wala pa tayong nasabing bida. Meron nga ba? Wala. So, ito yung bida natin. Kasi wala walang nag-iisang court card. Ito yung bida natin. Teenager to 25 years old. In a relationship, pero hindi kasal, wala ring anak. Pwedeng maputi. O yan, yun yung description natin. So, yung bidang yun, mukhang magsasuffer siya dito sa Nine of Swords. Kasi negative change. Ibig sabihin walang pagbabago. Dahil nandito yung Nine of Swords. Na para bang na-stress siya dito. Nade-depress. Hindi siya makatulog. Pag ganon, ibig sabihin, existing pa rin or present pa rin yung problem sa buong period na to. Kasi nga, negative change pero kung naging positive to, edi may reconciliation. Pero wala walang pagbabago, walang improvement na maaaring mangyari or reconciliation sa period lang na to. Okay? Sa period lang na to. Ngayon, malagay tayo ng advice. Since medyo sad yung reading. Kasi walang improvement, walang reconciliation. Advice or general prediction ito. Advice na nga lang. Advice. Basahin ko na lang dito para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, a harsh truth is better than a soft lie. Ito. Don't let your emotions get in the way. Ito. There may be challenges ahead. You can face them. So, yun yung advice sa sitwasyon na yan. Anyways, career reading yan, no? So, dito na tayo sa Oracle. Kasi hindi naman siya love reading. Kung may love reading, edi may clue tayo. So, zodiac sign, mga kung ano-anong clue. Kaya wala Kaya dito na lang tayo agad. Purpose. Power. Ano kaya yun?
Purpose power. Oh. Tapos ship at ano? Mountain. Ano kaya yun? Paano naging purpose power? Purpose power. So, ang purpose sa period na to ay tungkol sa power or strength na labanan tong mga challenge, hindrances, obstacles, problems sa period na to. May ship tayo. Parang kumawala sa problem. Purpose. Ang purpose, mission objectives sa period na to ay magkaroon ng power strength na lumayo sa problema or i-overcome ang problema. Or take action kasi ano to card ng pag-move. So pag take action sa mga problema, i-face ang mga problems, harapin ang mga problema, in short. Huwag mag-procrastinate. At yun nga, harapin ang mga problema, solusyonan. Ang mga dapat solusyonan ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Ito yung last deck. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Herbs. Nature's gifts are abundant. Utilize herbs for healing and magic. Ito, guidance. Seek guidance from within. The answers you seek are in the cards. Ito, clarity. Light a candle for clarity. Illuminate the path to your desires. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.